Bagong lahat, bago natin ito ipagpatuloy, paki-like, paki-share itong ating video kasi para naman ito kakalat ito sa taong bayan at marami po ang makaalam sa mga nangyayari ngayon sa Pilipinas. At sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel, mag-subscribe na po kayo kasi libre lang po ang mag-subscribe sa YouTube. Walang bayad yan. Okay? Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, magandang gabi po sa ating lahat at heto po no, si Bongbong Marcos sumuko na. Oh, totoo. Papatunayan ko sa inyo mamaya bakit si Bongbong Marcos ay sumuko na, okay? At parang handa na si BBM na ibigay niya kay BP Sara ang torno na ito. Kung hindi man siya magre-resign, parang tanggap na niya na maging presidente po si Vice President Inday Sara Duterte sa 2028. Kasi may video akong ipapakita sa inyo kung saan para talagang kung makikita mo talaga yung mukha ni BBM, parang sumuko na talaga. Oh, may video akong ipapakita. In-interview siya pero kitang-kita mo talaga sa kanyang mga mata, sa kanyang mga mukha, sa kanyang gesture, sa kanyang body language na parang sinabi niya sumuko na ako. Hindi ko na kaya irisolba hindi ko na kayang sulbahin itong mga problema ng Pilipinas. Grabe ka, BBM. Alam niyo sa totoo lang, no? This is the worst president sa lahat ng mga presidenteng nagdaan na na-observe natin. Si Bongbong Marcos lang talaga ang nakagawa nito na record na para bang surrender na siya. Parang give up na siya sa mga problema ng Pilipinas kasi hindi na talaga niya kayang isolve, hindi niya na talaga kayang labanan ang problema ng Pilipinas. Grabe guys. Mamaya ipapakita ko yung video na yan. Kayo nang humusga kayo nang humusga talaga. Bakit give up na si Bongbong Marcos? At dapat na niyang ibigay ang torno, ang korona kay BP Sara para si BP Sara na ang gumawa lahat ng solusyon sa lahat ng problema ng Pilipinas. Palakpakan kay BP Sara. Okay? Alam niyo no, para sa akin no, ay si BBM parang inamin niya na mas magaling si BP Sara. Kita nyo sa impeachment kanina, ang nagbida-bida doon sa impeachment si Raffy Tulfo na lang at si Erwin Tulfo. Oh, bida-bida sila eh. Ako po ay naawa kay Gina Acosta kanina, no? Na para bang itong si Contiveros, itong si Raffy Tulfo, sina Erwin Tulfo, halatang halata na the way sila magbigay ng question o tanong dito kay Gina Acosta, ang witness, bias na talaga sila. Kasi ikaw na senator judge, hindi ka sana magpakita ng bias ka magtanong. Pero nung tanong ni Raffy Tulfo, parang kinakantsawan niya pa itong si Gina Acosta na dahil sa loyalty mo kay VP Sara, ganon ganyan. Wala kang magagawa dyan, Raffy Tulfo. Kasi nagsasabi lang naman ng totoo itong si Gina Acosta. Huwag mong sabihin loyal siya kay VP Sara. Hindi, nagsasabi lang siya ng totoo. Di ba? Ikaw, yung utak mo, bangag rin eh. Kagaya ka ni BBM, Raffy Tulfo. Kung ikaw ang magiging presidente ng Pilipinas, Raffy Tulfo, wala. Siguro, mas worst ka pa kay BBM. Oh, totoo, worst ka pa. Kasi itong mga Tulfo na ito, ang alam lang nito, bibig lang eh, pero wala sa gawa. Matapang sila sa bibig, pero kung nandun na yung problema, hindi na kaya. Oh, ganon sila mga Tulfo. Kaya wag kami, Tulfo. Alam na namin ang karakas ninyo. Hanggang bibig lang kayo, pero sa gawa, wala. Kasi po, yan po ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito. Okay? Yung, si Bongbong Marcos sumuko na. Kaya itong impeachment na ito na lang ang tanging niyang paraan. Kasi konektado ito ha. Mamaya patungkol dito sa impeachment, konektado itong usaping ito. Bakit sumuko na si BBM? Okay? So, heto na nga. No? Si BBM, itong breaking news na ito, mapapansin nyo talaga na si Bongbong Marcos wala na talaga. Give up na siya sa mga problema ng Pilipinas. Especially dito sa flood control. Alam nyo, God really is good, no? Para sa akin. Ang bait-bait talaga ng Diyos. Kasi nung in-announce ni Bongbong Marcos
na nagkaroon po ng 5,500 flood control projects, hindi po pumayag ang Panginoon na ganun-ganun na lang na magmamayabang si BBM. Kasi yung 5,500 na sinabi ni BBM, hindi yung totoo. Kasi yung 5,500, kinurakot ng kanyang mga kaalyado. Kinuha nila ang pera natin, taong bayan. Kaya ang Diyos natin, sobrang mabait po. Dahil dyan, finact-check sila ng Panginoon. Nung dumating na ang bagyo, ulan, bumaha, at yan po ang nagpapakita na nandyan po ang Panginoon natin. Binuking po si Bongbong Marcos sa kanyang 5,500 na sinungaling siya. Hindi pala totoo yan. Mabait talaga ang Diyos. At ngayon, alam niyo ba kung bakit mabait ang Diyos? Kasi hanggang ngayon, hindi siya tumitigil ang Panginoon natin. Hindi siya tumitigil hanggat hindi babagsak itong si BBM. Dahil alam niyang si Bongbong Marcos, ang kanyang alam niya, itong Panginoon natin, alam niya na kapag si Bongbong Marcos ang presidente, kawawa tayong mga Pilipino, kawawa ang bansa natin. Alam ng Panginoon yan. At gusto ng Panginoon, destiny yan, na itong si BBM ay mabuking sa kanyang kapalpakan. Panginoon ang gumawa ng paraan para madi-discourage ang mga taong bayan. Sasabihin ng taong bayan, ayaw na namin kay BBM kasi hindi pala marunong. Ganun ba? Okay? Kasi, alam naman natin, mga month of July, mag-start yan ng June, July, August, September, October, kahit nga December, 6 na buwan. Ano yan season yan para sa mga tag-ulan, okay? Tag-ulan yan. At kung napapansin ninyo, hindi talaga tinitigilan ng Panginoon na mabuking itong mga kabalastugan ng flood control. Okay? Kasi nakikita natin bumabaha talaga. Ayaw man natin na bumaha, pero ang may kasalanan yan, bakit bumaha? Walang iba kundi itong administrasyong Marcos. So, in that way, ang taong bayan ngayon, sumisigaw na, BBM, resign ka na. Ayaw na namin sa inyo. Gusto na namin, palitan ka na ni BP Sara. Ganon yun. Tapos ngayon, God is really good, no? Kasi alam nyo, itong video ngayon na ipapakita ko sa inyo, sumuko na si BBM. Siguro, kung ma-observe nyo, parang palusot na lang niya, pero makikita mo talaga sa kanyang galaw, sa kanyang katawan, na parang bagsak na siya at sumuko na talaga siya, na inamin na talaga niya na hindi na niya kaya. Tapos, pagbibintangan pa niya ang ulan. Hindi pa tayo nakaranas ng ganitong kalakas na ulan. Ngayon lang. Kaya na-overwhelm. So meaning to say, nag-give up siya. Para sa kanya, wala nang solusyon ang baha. Gusto niya na tayong mga Pilipino, mauunawaan natin na ang baha raw ay normal na lang. Ganyan siya kapalpak itong presidente na ito. Gusto niya ipamukha sa atin na normal lang ang baha na hanggang lieg. Normal na lang raw yan. Kapag siya ang presidente, taon-taon, ganyan na talaga ang baha. Normal na yan. Kasi dumating na raw yung yung tinatawag niyang grabe naman ito si BBM. Climate change. Ang reason niya, climate change. Kasi kaya normal na lang raw itong baha na ito. Wala na siyang nagawa na solusyon. Give up na siya. So, kayong mga taga Luzon, o kung saang lugar na bumabaha ngayon na halos hindi nahuhupa yung baha, wag na kayong mag-expect. Ito lang wag na kayong mag-expect na meron pang solusyon ang baha ninyo dyan. Wala nang solusyon yan basta si BBM hindi mag-step down. The only solution na ma-solve itong problema natin sa baha ay si BBM mag-resign. At si BP Sara ang papalit para huhupa ang baha. Totoo yan, sinabi ko sa inyo. Eto ipaparinig ko sa inyo ang sinabi ni BBM ipapakita ko sa inyo itong video na ito na nag-give up na si BBM. Tingnan niyo. Play. Kakatapos lang namin yung briefing tungkol sa flooding situation sa Region 3. Kakatapos nilang inikot-ikot. Ganyan naman sila
Diyan sila magaling. Nakaabang yung media, ikot-ikot sila, tinututukan ng mga video camera ng media, tapos mag-e-explain. Kagaya niyan. Yan, magaling sila niyan. Pero kung isolve ang problema ng baha, wala. Wala. Hindi na masolve. Tingnan nyo ha. At talagang ramdam na napakabigat ang ulan at napakarami ang bumagsak na tubig. Kaya't na-overwhelm lahat ng mga ating mga flood control na flood management program. Na-overwhelm raw lahat. Hindi kinaya ng flood control. So nagsasayang lang tayo ng pera. Tingnan nyo ang mukha nyo, bagsak na bagsak. Sabi niya ha, na-overwhelm ang flood control. Hindi kinaya ng flood control. So meaning to say, BBM, ikaw ang nag-approve ng budget na yan. Tapos sasabihin mo ngayon, hindi kinaya ng flood control? In the first place, bakit mo inaprubahan yan? Bakit mo inaprubahan na magtayo ng flood control na hindi pala ito kakayanin? Gago ka. Wala ka na talagang magawa na solusyon dyan sa problemang yan? Tapos sasabihin ninyo sa amin, normal na lang ito? BBM. Ang problema, kitang-kita, siyempre alam naman natin na marami sa halimbawa sa Bulacan na mga flood control na hindi naman nagawa kaya nagkakaganto. Ngunit kailangan din natin maunawaan na hindi lang dahil sa problema ng flood control project, kung hindi pati na sa lakas talaga ng ulan na hindi pa natin nakita. Di ba? Hindi raw sa flood control ang dahilan bakit bumabaha. Dahil lang sa ulan. So ganyan na lang ba, Mr. President, ang sasabihin mo in front of the camera? Wala kang solusyon? Wala kang solusyon? Give up ka na? Yan, give up na siya. Sumuko na siya. Parang sinabi niya na wala nang katapusan to. Baha ng baha. Bakit sa ibang bansa nagagawa pero dito sa Pilipinas hindi? Kasi bangag ka lang talaga. Yan ang katotohanan. Sa kasaysayan ng Pilipinas. Ito ay ang naging resulta ng climate change. Kailangan maunawaan din ng tao na pinagbibintangan mo pa yung climate change ha? Tapos gusto mo na uunawain ka namin? Magkukurakot lang kayo ng kukurakot tapos uunawain pa namin? Gago kayo yung climate change ay talagang nandito na at nandyan tayo naapektuhan. Hindi bale at tayo yung gumawa na nakapag-desisyon tayo tungkol sa mga immediate measures na kailangan gawin in the immediate term, in the medium term and in the long term. In the immediate term, syempre aayusin natin yung mga nasira at babalikan natin lahat ng mga nasira. Yun ang pinaka-immediate na kailangan gawin, na madalian para matapos ulit. Ang problema din dyan ay hindi pa tayo nakakasiguro kung titigil na yung ulan. Dahil kailangan natin... Imagine that one. Hindi pa siya nakakasiguro kung titigil ba yung ulan. So wala kang gagawin. Sus, grabe talaga ang pagsisisi namin sa iyo, Mr. President. Halimbawa, may mga lugar may tubig pa, hindi pa natin ma-assess kung ano yung damage dahil may tubig pa, may binabaha pa. Kailangan natin antayin yan. Pangalawa, binabantayan natin ang panahon kasi kahit yung mga nasira, pag aayusin natin ngayon, bumalik na naman yan at masisira ulit yung bagong gawa, kaya napakasayang naman ang ating gagawin. Kaya medyo kailangan natin alalayan at nasaan na yung yabang mo? Sabi mo, hihigupin nyo lahat ng baha. Yung tubig. Di ba? Kung naalala nyo? Meron tayong gagawin. Ang tubig, iipunin natin yan. Kasi pagdating ng tagtuyot, gagamitin. So sana yung yabang mo noon. Sinungaling ka. tayo na mabuti na Hindi pa raw sila magtatayo ng flood control kasi masisira lang. Sabihin mo, hindi ka muna magtatayo ng flood control kasi wala ng pera, ubos na. Yung mga inutang ninyo, ubos na, kinurakot na ng mga kaalyado mo. Gago ka. maging effective kung ano man yung gagawin natin ay magiging matibay at hindi mawawala at hindi masisira sa susunod na baha. Kaya Yung mukha niya talaga, sus, nakakairita, no? lahat ito ay aming napag-usapan Pangiti-ngiti ka lang dyan, pero ang Pilipino, hirap na at napagplanuhan at immediately there is a project for Sabo River Dams na 5 kaagad sa Nueva Ecija dahil ito yung kumukuha sa tubig sa taas. Sierra Madre na yung pinagkukuha ng tubig. At yan ay makakatulong para bawasan ang bilis ng pagbaba ng tubig, mabawasan ang siltation at makakapag-ipon pa tayo ng tubig para gamitin for house Mantakin nyo na. Kaya pala bumabaha kasi iniipon niya. produce industrial for irrigation sa agrikultura.
marami pa tayong mga iba't ibang mga gagawin. Isang long-term plan ay gumawa ng dike na kalsada mula sa malayo yung aming tinitingnan hanggang Pilar sa Bataan. And this is the long-term plan. Sa kasalukuyan, pinag-aaralan ngayon natin. That is about 100 kilometers, kaya medyo matatagalan. Pero pinag-aaralan na natin para at the very least, meron tayong plano at meron na tayong masisimulan doon sa napakahaba na gagawin na dike na kalsada. Para maharang ang tubig na nanggagaling sa dagat sa Manila Bay. So that is the situation that we have now. I'm satisfied that yung immediate needs ng tao, yung kanilang pagkain, yung kanilang shelter, yung kanilang yung healthcare na dala ng pamahalaan ng national government ay nandyan lahat. Hindi naman tayo nauubusan ng gamit, hindi naman tayo nauubusan ng tulong. At patuloy yan hanggat nangangailangan yung tao ay binibigyan natin sila lahat ng mga kanilang pangangailangan. So that is the situation for now. It is still a developing situation. Hindi pa tapos ito. So we will continue to monitor. We will continue to do everything that we can so that we will mitigate the effects of this very strong rain and the flooding that follows it. Itong speech niya, useless. Kung ako pa sa kanya, hindi na lang siya nagpapa-interview. Totoo. Kasi kung magpapa-interview ka man lang, tapos ang ibabalita mo sa taong bayan ay walang good news, huwag ka na lang humarap sa media. Di ba? Kung haharap ka sa media tapos wala naman kang solusyon na ibibigay o bad news man ang ibinibigay mo, you might as well tumahimik ka na lang. Wala kang solusyon eh. Di ba? Saka ka magpapamedya kung meron ka nang nagawa. Isa pa itong nasa likod mo, si Dizon eh. Hindi kasi yan engineer, kaya wala talagang magagawa yan. Hindi alam. Okay? Sige, maraming salamat. Okay, maraming salamat. Good luck, Pilipinas. Di ba? Ganyan. So, nakikita mo sa gesture o sa galaw ni BBM na sumuko siya. That interview alone, inamin niya na hindi na niya kayang gawa ng solusyon ang baha. Mr. President, ito lang naman ang panawagan ng taong bayan, Mr. President. You step down. Resign. Ibigay mo na kay BP Sara. Hindi mo na kaya, Mr. President, maawa ka sa mga Pilipino. Hindi mo na kaya. Kung totoong may pagmamahal ka sa taong bayan, Mr. President, hindi mo hayaan magdusa ang taong bayan. Kung meron kang pagmamahal, hindi mo hahayaang magdusa kami. Pero kung may pagmamahal ka, alam mo na mas magaling pa si BP Sara sa'yo, ibigay mo na ang korona ni BP Sara para lahat ng ito magagawa ng solusyon. The problem is, selfish rin siya. Kaya nga gusto nilang ma-impeach si BP Sara eh. Tingnan nyo ang nangyaring impeachment kanina. Nag-live man tayo sa impeachment trial kanina. Tingnan ninyo. Hindi nila talaga ma-establish na merong korupsyon na nagawa. Kung ano-ano na lang. Yung mga Raffy Tulfo, yung mga Erwin Tulfo. Wala sa hulog yung mga pinagsasabi nila. Pati itong si Hontiveros. Para bang idinidiin pa nila si Gina Acosta na na bakit raw hindi iniimbestigahan itong mga maanumalyang pangalan. Bakit raw siyang pumayag sa dito kay yung kolonel na nag-instruct sa kanya. Wala naman ako nakikitang mali doon sa ginagawa ni Gina Acosta. Gusto niyo patawag niyo yung kolonel na yun eh. Ito panoorin niyo itong next video natin kung saan nagko-komentaryo po itong si dating legal counsel ni former President Duterte at dating spokesperson rin ito ng Malacanang, si Attorney Salvador Panelo. Pakinggan po ninyo ang kanyang mga banat patungkol po dito sa kapalpakan ng impeachment trial. Ito, panoorin natin. Maganda ito. Play. Gina Acosta, former Special Disbursing Officer of the Office of the Vice President, continues her testimony today at the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. The prosecution believes it has a strong case in the first article of impeachment. That's the alleged misuse of the Vice President confidential funds worth more than 600 million pesos.
But Duterte ally attorney Salvador Panelo says otherwise. We'll be speaking with him today. We'll also get his insights on the Truth Commission that will look into then-President Rodrigo Duterte's war on drugs. Good morning, Attorney Sal. Good morning, Attorney Karen. Okay, let's start with first the impeachment trial that will resume today. You previously described as worthless and useless the prosecution's witness in VP Sara's impeachment trial. What's your basis for saying that? Article 1. Yes. They're saying that the funds spent by the Office of the Vice President of the Department of Education, headed by VP Sara, was irregular. The expenses, how it was spent. And yet, their witnesses say that their findings of irregularity is preliminary and recommendatory. You mean the Commission on Audit? Yes, including the witnesses. Di ba sinasabi nila, hindi final. Madali sabi, if it's not final, what is your basis for charging VP Sara with irregularity? Eh wala, hindi pa nga final eh. So dapat, it should be dismissed. Yung article na yon, yung misuse Article of 1. confidential funds. Yeah. That should be dismissed on motion even by the prosecution. Because if I were in the prosecution, I will move to dismiss it. Kasi hindi naman trabaho ninyo, mag-prosecute lang eh. But to render justice, if you see that there is no basis for your prosecuting the case, you should dismiss it. You're bound by it. Kasi tungkulin niyo yun eh. The defense also can move for its dismissal. Yeah. Even the impeachment court, sui generis na sinasabi, it can. Motu proprio. Kasi wala palang basis. Anong ginagawa natin dito? Because yung findings ng COA ay hindi pa final. Correct. Wala pang Exactly. notice of final disallowance. But paano nga mangyayari yun? Because that's still pending. One of the disallowances is still under motion for reconsideration. The others are still, again, under investigation at baka magkaroon din daw ng fraud investigation sa Commission on Audit. So, Then they should assuming wait. hindi i-dismiss sa impeachment trial itong Article 1 on misuse of confidential funds, and then those COA investigations proceed, and they have a different finding. Let's say, the other claims, they don't disallow eventually because mapakita kung saan ginamit for intelligence operations, kunwari, that's a hypothetical scenario. But what would be the effect? Because like you said, sui generis yung impeachment trial. So if they vote to, let's say, convict on the basis of Article 1, and later the COA has a different finding, parang wala namang kasing motion for reconsideration sa impeachment trial decision. Kasi that's why I'm saying na i-dismiss nyo na muna yan. Kasi useless yung ginagawa ninyo. Kayo na nga nagsabi na hindi final. You can refile it if you want after the finding becomes final na may irregularity. Meanwhile, why are you prosecuting? Why are you wasting the time of the people as Correct. well as the money of the people in proceeding with this impeachment Impeachment. trial? Yeah, but you agree with me that it can happen that the impeachment court will make a decision on Article 1, and regardless of what happens in the Commission on Audit findings, hindi na mapapalitan yung decision ng impeachment trial kung mauna ito Kumauna ang ano, they can go to the Supreme Court. later. Yes. Okay, so reacting to your criticism, House Prosecutor Terry Redon said you may have missed parts of the proceedings when you dozed off. What is your response to You know, that? when I was asked by that yesterday yata, my response was, I do not respond to nonsensical remarks made by any member of Congress who has been fired for corruption. Na. Unang-una, you use your common sense. How can Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman